Nandun si Wendell Talibong. Nandito si Bro Wendell po, nandito. Meron akong tanong para sa kanya is, kasi sinabi nila kasi yung celibacy na i-take para sa mga clergy daw, aral daw yan sa demonyo. Ito ay tungkol sa celibacy o sa pagbabawal ng pag-aasawa sa mga pare sa Iglesia Katolika, bagi sa kanilang mga obispo. Aalamin natin mismo sa kanilang mga aklat kung meron po bang tuwirang utos, pagbabawal sa mga paring Katoliko na sila ay mag-asawa. Ang babasahin natin ay Aklat Katoliko, ang pamagat ay Faith of Our Fathers. Ang sumulat po ay si James Gibbons, isang kardinal sa Iglesia Katolika. Ito ay tinagalog ni Rufino Alejandro, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, dito po sa pahina 396. Ganito ang sinasabi sa aklat. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Patay po sa pagtuturo ng Biblia, kaninong aral po ba ang pagbabawal ng pag-aasawa? Po sa unang Timoteo 4:1, yung pagbabawal ng pag-aasawa, hindi po aral ng Diyos, kundi aral ang wika ng demonyo. Mula pa noon, ito ang propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang Katoliko. Ang ginagamit nila, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, at ituloy sa 3. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Gamit nila, pero napaka-out of context mga kapatid, ang unang Timoteo Kapitulo 4, 1, at ituloy sa 3. Bakit daw? Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Ito ang propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang Katoliko. Ito po ang ginagamit nila, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, at ituloy sa 3. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Yun ang pahayag ng ministro. Gamit nila, pero napaka-out of context mga kapatid, ang unang Timoteo Kapitulo 4, 1, at ituloy sa 3. Bakit daw? Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng
ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Kung aral ng demonyo ang pagbabawal sa pag-asawa batay sa talata na binanggit nila, una, nakalimutan siguro nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay walang asawa. Nakalimutan siguro nila, iwan ko, o sadya talagang iniwasan nila ang katotohanan na ang nagsulat diyan, si San Pablo, wala ding asawa. Ginagamit nila para itagpi-tagpi na ang Iglesia Katolika ay may taglay na aral ng demonyo. Itong aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno, James Cardinal Gibbons. Ito ay tinagalog ni Rufino Alejandro, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, dito po sa pahina 396. Ganito ang sinasabi sa aklat. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Mga kaibigan, binasa po natin ang aklat ng Iglesia Katolika. Malinaw po, ayon sa kardinal na sumulat ng aklat, na ipinagbabawal sa mga saserdote o pare na sila'y mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yon ang ginagamit nila, mga kapatid. Kaya sasagutin natin itong napakapaboritong tuligsa at paninira ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa Iglesia Apostolika Katolika Romana na ang celibacy, ang pagbuhay na walang asawa ng mga pare ng simbahang Katoliko ay aral umano sa demonyo. Ito ang madalas nilang ibato laban sa pananampalataya ng simbahang Katoliko para makaikayat na yumakap sa kanilang sikta. Sa mga public debates, sa mga pangangaral nila, sa mga pandoktrina nila, sa mga inosente na kaanib ng simbahang Katoliko. Kaya sasagutin natin, mga kapatid, alam nyo ba, may bahagi sa naturang aklat na kanilang pinutol. Ito, ang mabasa natin, ng mga unang araw ng Iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuat sila'y inuutosang mamuhay nang hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Dito, ating makita na may mga bahagi sa kasaysayan na ang mga may asawa ay pinahintulutan ng Iglesia Katolika na magiging pare. Pero, paano natin sasagutin itong ginagamit nila sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid? Na nakatala dito po sa 1 Timoteo 4:1, basahin na rin natin ang talatang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kung tingnan natin ang kasaysayan, lalo na ang aklat na ang pamagat ay The Edge of Faith by Will Durant, page 44, ito mabasa natin. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required for a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders.
a no man could be ordained who had married two wives, a divorce or a concubine. Yon ang kasaysayan noon. Ngayon, dito tayo sa ginagamit nila na konteksto, mga kapatid. Ano po bang konteksto dito na ipinagbabawal? Yun po'y tungkol sa tinatawag na Gnosticos. Ano po ba aral ng Gnosticos? Ito ang mabasa natin sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 362. They were called Albigensians from the town of Albi in France, and were also known as Catharos, pure or Catharis. Some of their doctrines were, all material things are bad, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Yun pala ang mga tinutukoy sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid. Pero ang tanong, bawal nga ba talaga ang silibasya diyan sa Biblia? Kung literal kasi, mga kapatid, ang interpretasyon nitong mga anti-Catholic, lalo na sa Iglesia ni Cristo, 1914, na gumagamit sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, ang pagbabawal sa pag-asaway sa demonyo, lalabas na magiging sa demonyo na ang kinikilala nilang Diyos. Bakit? Mismo ang Diyos, mga kapatid, may pagkakataon na nagbabawal siya sa pag-asawa. Saan yan mabasa? Tingnan niyo sa Jeremiah chapter 16, verses 1 up to 2. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. Napakalinaw ang mabasa natin sa Biblia. Kaya, dito malaman natin, mga kapatid, na hindi lahat na pagbabawal ng pag-aasawa ay saklaw sa talatang ginagamit nila. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Po sa unang Timoteo 4:1, basahin na rin natin ang talatang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kaya, kung may ipinagbabawal man ang Diyos sa talata sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, yon, may dahilan mismo ang Diyos. Ganon din ang mga pari at madri sa simbahang Katoliko, na hindi nag-aasawa, may tinatawag na vow of celibacy. Bakit? Ano ang dahilan? Una, nakalimutan ba nila na ang nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1, 3, si San Pablo, at si San Pablo mismo anong sabi ng mga taga-Korinto 7:8? Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila na mananatiling walang asawa katulad ko. Ano daw si San Pablo? Walang asawa. Kung ang tinatawag na pagkawalang asawa ay sa demonyo, abay, lalabas na si San Pablo sa demonyo na. Kung sundin natin ang kanilang maling interpretasyon. At ito pa ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 7:35. At ito'y sinabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y mapaglilingkod sa Panginoon ng walang abala. So ano daw ang dahilan
na mas mabuting mananatiling walang asawa upang maglingkod ng malugod sa Panginoon na walang abala. Bakit? Ituloy natin ang pagbasa sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 32, 34, mga kapatid. Sabi ni San Pablo, eto, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang mga pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ang isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Napakalinaw ang sabi ni San Pablo dito, mga kapatid. Kaya maling gamitin nitong mga anti-Catholic ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 laban sa mga pare at mga madre ng simbahang Katoliko dahil hindi ito tugma sa konteksto ay tumutukoy pala sa mga Gnosticos, sa Albigensian heresy. Kung meron mang talata sa Biblia na tugmang-tugma sa buhay ng mga kaparian na walang asawa at sa mga madre, mga kapatid, walang iba ang mabasa sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because sin made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nang sinabi at ipinangaral ito ng ating Panginoon Jesucristo at sila'y nandun, itong grupong manalista, abay, numero 1 silang magtuligsa nitong pahayag sa ating Panginoong Hesus dahil para sa kanila sa demonyo. Pero, tanong, bakit ang mag-aaral sa pagkaministro di pwedeng mag-asawa? Saan yan mabasa sa Biblia? Abel? Okay. So, sino man ang tugma sa Mateo Kapitulo 19:12, alang naman sa mga pastor, mga kapatid, na mayroong mga asawa. Alang naman sa mga ministro ni Felix Manalo na may mga asawa. Kundi walang iba sa simbahang Katoliko. Tingnan natin ang pahayag Kapitulo 14, versikulo 4. Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. So, sino man ang tugma sa ang pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, alang naman sa mga pastor, mga kapatid, na mayroong mga asawa, alang naman sa mga ministro ni Felix Manalo na may mga asawa, kundi walang iba sa simbahang Katoliko. Okay. Thank you. It's good to like pag-question ako kay Wendell Talibong talaga. Sabi ano Yeah, Bro cool, Wendell share. para with respect sabi mo Bro Wendell si Sammy. Okay, bro. Okay. Bro Okay. Wendell. Yan. Lagyan mo Okay, na thank you, Bro Bro Wendell. Wendell.
Oo, hindi mo yung ano hindi matandaan mo parang tatay mo na yan, parang tatay mo na rin kami. Kailangan bro at saka pagka magko-question ka rin, lagyan mo rin ng po. Okay, okay, okay. Okay Okay, po, but kamo. Bro Wendell, I love his gaming share. Okay then. So lagyan mo ng po